Ngayon, ang pinaka-importante sa akin ngayon, yung konsepto na sobrang daming taong natulungan, ang dami nila nagdadasal. Wala na akong pakialam sa pera. Oo, sige, kikita ng pera to. Tsaka na lang yun. Tsaka na lang yun. Money can wait. Makakapag-antay ang pera. Pero yung kabilang buhay, hindi natin alam kung hanggang gaano katagal lang tayo rito sa mundo. Ito ang bad trip. Ito ang pinaka-bad trip sa lahat. Gusto mo ng bad trip sa lahat? Ito ang pinaka-bad trip. Yung mundo, sabi ng mga scientifico, somewhere around 4.5 billion years old na. Ang universe hindi pa magkaintindihan kasi ang sabi ng mga scientificong gumagamit ng Hubble Space Telescope, somewhere around 13 billion years old. Billion years old daw ang mundo, ang universe. Pero that being said, isipin mo yung konsepto na pagkamatay mo, merong bilyon-bilyong taon ulit na lilipas. Tapos hindi mo alam kung saan ka papunta. Yun ang mabigat. Puta, yun nga lang konsepto na yung Milky Way galaxy natin, hindi natin alam kung saan papunta. Nandito tayo lahat sa mundo, sa isang kulay blue na planeta. Tapos umiikot yan sa solar system. Tapos yung solar system umiikot sa galaxy. One galactic year ang tawag doon pag nakaikot siya ng isang revolution sa loob ng galaxy. Pero yung galaxy, umiikot din sa universe, hindi lang natin alam kung saan papunta. Yun ang bad trip, hindi natin alam kung saan papunta. So technically, lahat tayo naliligaw, hindi natin alam kung saan tayo lahat papunta. Na pwedeng isang araw, yung Milky Way galaxy makipagbanggaan sa iba pang galaxy, o merong pala tayong black hole na hindi natin nakikita, doon pala tayong lahat papunta. Hindi natin alam eh. We will never know. Hindi natin alam. Pero ito sigurado, malamang na mas malapit ang kamatayan mo kaysa kung ano man ang mangyaring cataclysmic dito sa mundo. Hindi natin sigurado. Pero ito sigurado ko, nag-aantay ako kung kailan yung panahon ko. At lahat ng oras na meron ako, inilalaan ko para dun sa panahon ko. Bored na ako rito, bagot na ako rito. Ang magagawa ko lang para dito, laban ng utak ko, ibigay ko sa inyo. So libre lang, wala, putang bayad di na, bayad di na, libre lang. Dito ka, makinig ka rito, manood ka ng programa ko, lang bayad, puta. Bumili ka ng karunungan, wag mo ipagbili. Yun yung nakasulat eh. So lang bayad. Meron na, andyan naman ng Project 1M eh, di ba? Kung kailangan ng pondo, di ba, in the future, matapos ng Project 1M, o di dyan na lang ako bubunot. Ayan na, may money-making business na itong endeavor ko eh, oh. Di ba? Pero hindi naman to tungkol sa pera. Ang katibayan, hindi ka nga makakabili nito na ipapadeliver sa bahay mo eh. Wala akong delivery, ayoko ng delivery. Bakit? Kung di ka pupunta rito, hindi mo titikman to. Yung simpleng konsepto na alam mo hindi to tungkol sa pera. So tinan mo, Visayas, Mindanao, makakarating ka pa ba naman dito? Para bumili ng sinigang? Hindi na. Diyan ka na lang sa bahay nyo, manood ka sa akin. Mas maligaya ako mabalitaan na maayos ang buhay mo dyan sa lugar ninyo kaysa pumunta ka pa rito para bumisita para lang sa walang kakwenta-kwentang picture. Hindi na, walang picture-picture. Diyan ka sa bahay nyo, ayusin mo yung buhay mo. Mas maligaya ako mabalitaan na maayos yung buhay mo. Maligaya ako mabalitaan na maayos yung buhay mo kaysa inubos mo yung pera mo para pumunta ka rito tapos bibili ka lang ng sinigang tapos picture lang. Ayoko nun, wag na lang. Hindi ganun ka-importante ang pera. Papaalala ko lang sa inyo, Pilipinas, hindi ganun ka-importante ang pera. Mas importante kabilang buhay kaysa sa pera. Yung, tingnan mo, isipin mo nga, ang daming bagay na mas importante kaysa sa pera eh. Yung magulang mo, siguraduhin mo na pag may sakit sila, kaya mong ilabas sa ospital. Tangina mo, anak ka eh. Nilabas ka niyan dito sa mundo eh, di ba? Oh, as much as we have the braggadocio para sabihin na hindi, habang bata pa sila, wag mo munang bla bla. Pero tangina, pag tumanda naman ang magulang mo, napakagago mo naman pag pinabayaan mo sa kalsada magulang mo. Di ba? Ang sinasabi ko, hindi yan, wag yung sustento ang magulang nyo. Wag kayong tumulong sa... Wala ako sinabing ganon. Ang sinasabi ko, buuin mo yung sarili mo. Ano ba naman ang masama kung 40 anyos pa lang ang magulang mo, ikaw milyonaryo ka na, nakita-travel mo sa ibang parte ng mundo, nanay mo. Ano masama ron? Milyonaryo ka na eh. Kahit ngayon, pasasain mo ngayon ng magulang mo, walang masama ron. Pero nagkakaproblema, dun sa lahat na meron ka, bibigay mo sa magulang mo, parehas kayo ngayon nalulunod ng magulang mo. Tangina, maniwala ka sa akin, hindi rin magiging proud sa'yo ang magulang mo, nakasama mo siyang nalulunod. Dalawa kayo, nalulunod kayong dalawa. Hindi na matutuwa nanay mo ron eh. Diretsahan, ang gusto ng mga magulang, hindi na importante kung gaano kasakim ang magulang. Ang gusto ng magulang, umalagwa ka bilang anak nila. Yun ang gusto nila, umalagwa ka bilang anak. Yun ang kaya mong gawin. Na pag ang nanay mo o tatay mo may sakit, bigyan mo ng gamot. Huwag kang madamot, puta ka.
Pag ang nanay mo may sakit, nasa ospital, ilabas mo sa ospital, makatulong ka sa kanila. Ang tatay mo nakulong, ilabas mo, puta. Yeah. Matatanda na sila, sustentuhan mo hanggang mamatay sila. Pero hindi nila gusto na nakikita ka kasama nilang naghihirap. Hindi nila gusto yan. Sigurado ako rin sa'yo. As much as may pangangailangan sila, hindi nila gustong nakikita kang naghihirap. Unahin mo muna ang sarili mo. Nalulunod sila. Oo, nagkakaintindihan na tayo doon. Magbigay ka ng konting barya para makakain man lang yung magulang mo. Pero ayusin mo muna ang sarili mo. Buuin mo ang sarili mo. Tapos, pagka buong-buo ka na at may pera ka na, hindi ka mayaman, may pera, balik ka sa kanila. Huwag ka madamot, puta ka. Huwag ka madamot. Ang bottom line yan, kung nakakapaghanap buhay pa naman ng maayos yung magulang mo, hayaan mo muna silang maghanap buhay. Hindi mo gugustuhin na alisin yung responsibilidad sa kanila kasi gagawa sila ng bagong responsibilidad eh. Magluluho sila eh, tapos sa'yo ngayon pababayaran. Ikaw rin, kasama kang malulunod. Pero pag nagtrabaho ka ng maayos at tuloy-tuloy na pumapasok sa'yo pera, anong masama kung mapagluhuin mo magulang mo, naman ang naglabas sa'yo sa mundo? Diba? Anong masama ron? Yun yung message eh. Yun yung message. Ang message behind, ibigin mo kapwa-tao mo. Ibigin mo kapwa-tao mo. Pero ibigin mo muna ang magulang mo, ibigin mo muna ang Diyos mo. Huwag kang tanga. Hanap ka ng hanap ng kung sino-sinong iibigin mo, aanakan mo, tapos tatakbuhan mo rin dahil wala kang pera. Tangina, pag-ibig pa ba yan o kalibugan na lang? Diretsahan lang. Pag-ibig pa ba yan o kalibugan na lang? Tangina, minsan mamamangha ka eh. May mga magulang po hindi nagsusustento sa anak nila. Anak mo yan, ba't di mo sinusustentohan? Diba, gawa-gawa ka ng tao, hindi mo pala kaya. Tangina ka. Diba? Yan, minsan namamangha na lang ako sa mga tao. Hindi ba common sense yun na pag nag-anak ka, tangina mo, pakainin mo naman yung anak mo, putang ina ka? Diba? Hindi ba common sense yun? Minsan hindi ko maintindihan sa mundo. Asan ang common sense? Asan? Hindi ko mahagilap eh. Tangina, parang alam mo, lahat ng pinagsasabi ko, diretsahan ha, mababasa nyo naman to sa mga lumang libro eh. Wala naman akong bagong sinabi rito eh. May bago ba ako sinasabi? Diba? Nakakamangha, namamangha ako sa kung gaano kabobo ang maraming mga tao tungkol sa mga basic na bagay ng buhay. Walang bago rito sa programa ko. Walang bago. Lahat ito maririnig mo sa kung saan-saan at kung kani-kanino. Reiteration lang to ng mga bagay na alam mo dapat bilang tao. Walang bago rito. Sabihin ng iba, kinopya mo lang ikaya kay ganito, kinopya. Oo, kinopya. Kinopya. Bakit? Ano pa ba naman ang bagong maiisip mo tungkol sa mga prinsipyo, tungkol sa mga pagmamagulang at pag-anak na wala sa mga lumang libro? Sa Biblia ninyo, nandyan yan. Sa Quran ninyo, nandyan yan. Sa mga religious books ninyo, nandyan yan. Ano pa ba naman bagong gusto ninyo? Diba? Ano pang bagong gusto ninyo? Tingnan mo, yung ikalawang Korinto, 12-14, bago ba yan? Na kayong mga magulang ang dapat maghanda para sa anak ninyo, hindi yung anak nyo dapat maghanda para sa inyo. Bago ba yan? 2,000 taon na nakasulat yan, no? Ba't nakakalimutan yata? Para, tangina mo, 40 anyos ka pa lang, ayaw mo magtrabaho, ang gusto mo, yung anak mo pinapagtatrabaho mo, tapos kinakain mo ngayon yung pinaghirapan ng anak mong 20 anyos. Tangina, hindi ka nahihiya nung bilang magulang, kinakain mo yung kinabukasan ng bata. Tangina, hindi ka nahihiya ron na oras yung ipinagpapalit ng anak mo kapalit ng konting barya. Tapos ikaw naman, tinatamad kang magtrabaho, 40 anyos ka pa lang, wala ka naman sakit. Baka nakakainin mo yung pinaghirapan ng bata, anak mo yan, te. Anak mo yan, kuya. Hindi ka nahihiya, hindi ka nandidiri sa sarili mo, nilalaman mo yung pinaghirapan ng bata. Nakakapagtaka, 2,000 taon na nakasulat yan eh. Diba? Ano, sabi ni Solomon, ang mabuting tao ay naghahanda para sa anak ng kanyang anak. Yun na nakasulat eh. 2,000 taon na. Mahigit. Mga 2,500 years na. Nakasulat na yan sa mga lumang libro. Kahit basahin mo Quran. Ang dapat naghahanda, yung mga magulang para sa anak. Hindi yung lahat ng pinaghirapan ng anak mo, lalamunin mo. Hindi ka nahihiya dyan. Ako naman, nagtataka sa mga tao. Bakit parang bagong bagay lang to itong naririnig nyo galing sa akin? Ay, libo-libong taon na nakasulat ito eh. Parang bagong bagay lang na doon ako namamangha eh. Yung mga bagay na yan, I have it all figured out. Hindi naman dahil matalino, magaling. Hindi ganun eh. Kundi dahil nagbabasa kasi ako ng mga lumang libro. Isa pa, isama mo na rin yung konsepto na nakita ko kasi yung mundo ng kahirapan, nakita ko rin yung mundo ng mga mayayaman tao. Nakita ko yung magkabilang panig, meron akong tsamba
Chamba, as you call it. Suwerte, as you call it, na wala sa iba. Ngayon yung suwerte na yung pinamamahagi ko sa mga tao. Ngayon sana dumating sa panahon na sumapat na yung mga naibahagi ko sa inyo para dun na ako sa kabila. Kasi bagot na ako rito. Bagot na ako rito sa mundo. Nakuha ko na eh. I have this life figured out. Wala na ako masyadong maraming sakit ng ulo rito. Wala masyadong maraming problema. Pag dumating ang problema, resolbado agad. Nakita niyo naman kung paano ko nire-resolve yung mga problema eh, di ba? Ngayon, it's time for me to go to another plane. Para makita ko naman yung mga problema at sakit ng ulo naman sa kabilang dimension naman. Para mapakinabangan naman ako dun. Eh, tanga na. Dito sa mundo na to, kabisado ko na to. Bored na ako rito. Yung ganong konsepto ba? Yung ganong konsepto. Kaya sabi mo, baka mainip ka rin sa kabila. Eh, wala akong pakialam. Sigurado mas malalaki yung problema rin kaysa rito. Waiting. Pero excited ako makita yung kabilang buhay. Kasi sigurado ako mas malalaki yung problema rin. Hindi naman nahahayaan ng Diyos na mabagot yung mga banal niya eh. At hindi ko naman sinasabing kasama ako rin sa mga yun. Pero mayroong possibility kasi na dun sa kabila may ginagawa. Mayroong possibility na sa kabila may ginagawa. Eh, isipin mo na yung konsepto na hindi ka na bound by space and time dahil naiwan mo na yung katawan mo rito. Wala ka bang gagawin doon? Nakatanghod ka lang, mukha kang tanga. Diba? Maiinip ka ron. O baka wala nung konsepto ng pagkainip doon. O baka suspended state doon, waiting for what will happen in the future. I don't know. I honestly do not care. Bagot na ako rito. Gusto ko nang tumawid doon sa kabila. Ang tagal, ang haba ng buhay. Napakahaba ng buhay. Ano isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko, pag hindi ka na pala interesado sa pera, lalawak pala ang mundo mo. Diba? Hanap ka na ng Diyos. Bira ka naman talaga. Lahat na lang buong buhay mo na lang, nilaan mo na lang sa pagkuha ng pera. Diba? Wala kang oras magbasa ng Biblia. Wala kang oras magbasa ng Quran. Ano ba? Anong trip mo? Diba? Yan ang trip mo, gumawa ng pera hanggang mamatay ka. Ikaw na haling. Sinabi mo sa iyong puso na mayaman ka. Ngayong gabi kukunin ang iyong buhay. Mapapasala kanino kaya ang iyong pinaghirapan? Diba? May mga tao din nag-iisip ng ganun eh. Ang yaman mo, sa pakiramdam mo. Pero pagkamatay mo, kanino kaya mapupunta yung pera mo? Sa mga anak mong walang disiplina. O tapos ngayon, ano kaya nang gagawin ng mga anak mong walang disiplina? Diba? Naisip nyo na ba kung ano gagawin ng anak nyo sa pera? Baka ipampaparaya lang yan, iyayabang lang yan sa mga tropa pagkamatay mo. O tapos ano ngayon ang gagawin ngayon? Uubusin yung pera. Pagkaubos ng pera, balik na naman ngayon sa hirap yung anak mo. Nako, Pilipinas, hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa buhay. Panoorin mo at pagbasdan mo yung dami ng mga pinakamalalaking istruktura. 1,000 taon na nakakaraan. Nasaan na yung mga may-ari niyan? Yung Pyramid of Egypt, yeah, yung Pyramid of Giza, yung mga templo sa Mexico, yung templo sa Indonesia, asa na mga may-ari niyan? Asa na? Patay na silang lahat. Lahat ng pag-aari nila hindi na kanila. Pilipinas, ipapaalala ko lang sa'yo. Mamamatay ka. Hindi pera ang pinaka-importanteng bagay sa buhay. Nakakalimot tayong lahat. Anyways, yun ang sagot ko ron, brother. Tatanong mo kung mababagot ba ako sa kabilang buhay, baka mabagot lang, bla bla kasi mag-aantay. Wala akong pakialam. Ang interest ko makarating doon kasi bored na ako rito.